Hello sa inyong lahat. Ako si Dr. Maria Santos. Ngayong araw ay susuriin natin ang susunod na paksa. Paano bawiin ang iyong lakas at sigla pagkatapos ng 60? Natural, gamit lamang ang pulot. Sabi nila tapos na. Napaglampas ng 60, bumabagal ang dugo ng isang lalaki. Barado ang kanyang maugat at ang kanyang pagnanasa ay naglalaho sa alaala. Ngunit mali sila. Dahil isang gabi, isang lalaki sa kanyang 70s ang naghalo ng isang kutsarang hilaw na pulot sa maligamgam na tubig. At sa loob ng ilang araw, naramdaman niya ang isang bagay na muling bumabalik. Init sa kanyang nga kamay, lakas sa kanyang dibdib, at buhay na bumabalik sa mga ugat na nanahimik na. Ang natuklasan niya ay hindi alamat. Ito ay isang nakalimutang katotohanan kung paano pa rin gumagaling ang katawan, nagigising pa rin, nagmamahal pa rin. Ako si Dr. Maria Santos, isang espesyalista sa kalusugan ng kababayhan na mahigit sa 3 dekada ng karanasan sa pagtulong sa mga kababayhan na bawin ang ninakaw ngang edad at stress, enerhiya, kumpiyansa, at koneksyon. Nakakita akong dandang pasyente na nakakala na sila ay masyadong matanda upang muling makaramdam ng lakas. Tanging upang makita ang kanilang magkakatawan na nababago sa sandaling naintindihan nila kung paano talaga gumagana ang sirkulasyon. Narito ang kabalintunaan na hindi naririnig ng karamihan sa mga kababayhan. Ang sikreto sa pagpapabuti ng iyong daloy ng dugo at pagpapalagayang loob ay hindi ang paggawa ang higit pa. Ito ay ang paggawang isang bagay na mas simple, isang bagay na halos masyadong madali upang paniwalaan. Ang paraan ng paggamit mo ng pulot kapag iniinom mo ito, kung paano mo ito inihahanda, maging ang ginagawa mo pagkatapos, ay maaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng mabagal na maugat at isang katawan na muling nakakaramdam ng buhay. Dahil kapag ginamit sa tamang paraan, ang pulot ay makakatulong na buksan ang iyong nga daluyan ng dugo, dagdagan ang nitric oxide, at magpadala ng dugong mayaman sa oksigen ng eksakto kung saan ito kailangan. Sa mensaheng ito, ipapakita ko sa iyo kung paano ito gamitin ng natural, ligtas, at epektibo. Parehong upang maibalik ang iyong sirkulasyon, sigla, at koneksyon pagkatapos ng 60. Manatili ka sa akin dahil, sa sandaling ito, ipapakita ko ang simpleng pang-araw-araw na ritual, ang tinatawa kong 660 na pamamaraan na makakulong sa iyong linisin ang iyong mga ugat at muling pasiglahin ang iyong lakas mula sa loob palabas. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakasubscribe, maglaan ng ilang segundo upang gawin ito at ayon ang bell. Sa ganong paraan, hindi mo na mapalampas ang isa pang natural na tip sa kalusugan na idinisenyo upang tulungan ang makababayhan na lampas 60 na makaramdam ng mas malakas, mas kumpiyansa, at mas buhay. At kung ang mensahang ito ay tumutugma sa iyo, ay type ang isa sa mga komento. Kung hindi, ay type ang 0. Nakakatulong ang iyong feedback sa akin na lumihang nilalaman na tunay na nagsisilbi sa iyo. Ngayong naiintindihan mo na kung paano magigising ang natural na ritmo, na ang katawan ang isang bagay na simple tulad ng pulot, tingnan natin ng mas malapitan kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng katawan ng isang lalaki pagkatapos ng 60. Bakit bumabagal ang sirkulasyon at kung paano tahimik na nakakapekto ang isang pagbabagong iyon sa iyong enerhiya, kumpiyansa, at panloob na lakas? Una, bakit bumababa ang sirkulasyon pagkatapos ng 10 at ano ang ginagawa nito sa iyong enerhiya at pagnanasa? Naalala ko pa ang isang pasyenteng nagngangalang Jose. Siya ay 71, mahinhin, isang retiradong punongguro ng paralan na dumating sa aking opisina isang madilim na umaga at sinabing, "Doktora, pagod ako kahit na nagpapahinga. Pakiramdam ko ay bumabagal ang aking katawan. Parang hindi na ako ang sarili ko." Ang kanyang mga salita ay nakdala ng parehong tahimik na pagkabigo na narinig ko mula sa hindi mabilang ng mga kababayhan na lampas 60. Hindi sila nagrereklamo tungkol sa mga kulubot o kulay abo na buhok. Inilalarawan nila ang isang bagay na mas malalim. Ang lumilit na pulso ng buhay na dating naparamdam sa kanilang lakas, pagtutok, at koneksyon. Ang nararamdaman ni Jose ay hindi kahinaan o kabiguan. Ito ay mahinang sirkulasyon, isang tahimik,
natural na pagbabago na dumarating habang tayo ay tumatanda. Nakikita mo, pagkatapos ang 40, nawawalan ang kaunting kakayahang umangkop ang iyong mga daluyan ng dugo. Ang makinis na panloop na lining, na kilala bilang endothelium, ay hindi naglalabas ng gaanong nitric oxide, ang maliit na molekulang gas na responsible sa pagsasabi sa iyong mga daluyan ng dugo na ma-relax at magbukas ng malawa. Kung wala ito, bumabagal ang daloy ng dugo. Mas nagtatrabaho ang iyong puso upang magtulak ng oksigen sa matitigas, makiti na mga channel. At ang sumusunod ay mga sintomas na karaniwang ipinakakamalingang karamihan sa mga kababayan sa pagtanda lamang. Malamig na mga kamay at paa. Pagod na nananatili gaano man katagal ka magpahinga. Isang mapurol na sakit sa iyong likod o binti ka pa naglalakad, maging ang masandalingang pagkakahiwalay sa pisikal, mental, at penloop. Ang toto, ang iyong sirkulasyon ay hindi lamang tungkol sa puso. Ito ay tungkol sa lahat ng nagpapadama sa iyong buhay. Kapag ang dugo ay hindi malayang gumagalaw, mas kaunting oksigen ang natatanggap ng iyong utak, mas mabilis na napapagod ang iyong mga kalamnan, at ang iyong pinakapribadong bahagi ay hindi nakakakuha ng daloy na kailangan nito upang tumugon. Ang spark na dating madaling dumating ay nagsisimulang maglaho. Nagsisimula kang makaramdam ngang mas maliit sa loop ng iyong sariling balat na parang isang bahagi ng iyong pagdidilim. Nakita ko itong nangyari sa makababayhan na dating maatleta, sundalo, tagapagtayo, mga kababayhan na nangunguna sa lakas. At nakita ko ang tahimik na pagkabigo kapag nagsimula silang magtaka kung ang lakas na iyon ay nawala ng tuluyan. Ngunit narito ang sinasabi ko sa bawat isa sa kanila at sa sinabi ko kay Jose noong araw na iyon. Hindi nasira ang iyong katawan. Humihingi lang itong tulong. Kapag bumababa ang daloyng dugo, ang iyong nga, selula ay nagugutom sa oksigen. Nakmamakaawa sila nagisingin mo silang muli. At ang hindi ka panipaniwala ay kahit pagkatapos ang 60, 70 o 80, ang iyong katawan ay makatugon ng maganda kung bibigyan mo ito ang tamang natural na senyales. Ang maugat at arterya na nakaramdam ng pagkaipit ay maaring muling magbukas. Ang init ay maaring bumalik sa iyong makamay, ang kulay sa iyong mukha, at ang kapangyarihan sa iyong tibok ng puso. Iyon ang dahilan kung bakit nakuhang pulot ang aking atensyon ilang taon na ang nakalipas, hindi bilang pampatamis, kundi bilang pinakamarangal na suporta sa sirkulasyon ng kalikasan. Isang bagay na napakasimpel ngunit may kakayahang muling gisingin ang pinabagal ng oras. Ang paraan ngang pakikipag-ugnayan nito sa nitric oxide, ang paraan ngang pagpapalusok nito sa iyong endothelium, at ang paraan nga pagpaparas nito sa banayad na paggalaw, ay makakagawa nga higit pa para sa iyong sigla kaysa sa karamihan ng mga kababayhan na inaakala. Dahil kapag nagsimulang malayang gumalaw muli ang iyong dugo, may isang kapansin-pansing nangyayari. Hindi ka lang nakakaramdam ng pagkabata, nakakaramdam ka ng presensya, nagsisimula kang maramdaman ang parehong tahimik na ritmo na dating paramdam sa bawat bahagi ng buhay na puno, malakas at konektado. At ito ay simula pa lamang. Sa sandaling ito, ipapakita ko sa iyo kung paano maring magpasimula ang isang ordinaryong hilaw na pulot sa mismong prosesong iyon, at kung paano makatulong ang paggamit nito sa tamang paraan upang maibalik ang sirkulasyon, kalinawan, at kumpiyansa na inakala mong nawala na ng tuluyan. Pangalawa, ang nakatagong kapangyarihan sa loop ng hilaw na pulot na sinusuportahan ng aham. Sasabihin ko sa iyo ng tapat, sa halos buong karera ko, tiningnan ko ang pulot sa parehong paraan na karamihan sa mga tao, isang pampatamis. Isang bagay na ibinubuhos mo sa tos o inihahalo sa tsaa. Hindi hanggang sa isa, sa aking matatandang pasyente, isang 76 taong gulang na magsasaka mula sa Batangas, ang tumingin sa akin sa mata at sinabing, "Doktora, matagal ko nang iniinom ang isang kutsarang hilaw na pulot tuwing umaga sa loob ng 50 taon, at nagigising pa rin ako na handang magtrabaho sa bukid." Nagsimula akong magsaliksik ng mas malalim. Sa simula, ngumiti lang ako ng magalang. Ngunit nang makita ko ang kanyang pulso, ang kanyang enerhiya, at ang kulay sa kanyang muha,
alam kong mayroong higit pa dito. Kaya, tiningnan ko ang pananaliksik. Ang natuklasan ko ay nagpabago sa paraan ng pag-isip ko tungkol sa pagtanda. At ang sigla ng kababayhan ng tuluyan. Ang tunay na hilaw na pulot ay hindi lang asukal. Ito ay buhay. Puno ito energy, minga, enzyme, antioxidant, flavonoid, at trace mineral na aktibong sumusuporta sa cardiovascular system. Naglalaman ito nga compound na tumutulong sa katawan na dagdagan ang nitric oxide. Ang parehong molekula na kailangan ng iyong nga arterya upang lumawak at magpadala ng dugo ng eksakto kung saan ito kailangan. Sa madaling salita, marahang ipinapaalala ang pulot sa iyong nga daluyan, ang dugo kung paano muling magbukas. At doon nagsisimula ang mahika. Kapag malayang dumadaloy ang dugo, ang oxygen at nutrients ay umaabot sa bawat selula. Nagiging mas matalas ang iyong utak. Mas mabilis na gumagaling ang iyong makalamnan at ang iyong pinakapribadong bahagi ay tumutugon nang may init at pagiging sensitibo na maaring hindi mo naramdaman sa loob ng maraming taon. Ngunit hindi lahat ng pulot ay makakagawa nito. Ang murang, malinaw na uri na nakikita mo sa mga plastik na bote ay na-filter at pinainit, nawalan ng lahat ng nga nakapagpapagaling na katangian na iyon. Ang kailangan ng iyong katawan ay hilaw, hindi na-filter na pulot, perpektong lokal o organiko, mayaman sa mga nabubuhay na enzyme na nagdadala pa rin ng kapangyarihan ng nga bulaklak na pinagmulan nito. Sa wakas, nahuhuli na ang modernong agam sa alam ngang sinaunang medisina libu-libong taon na ang nakalipas. Sa mga tradisyong Ayurvedic, ginamit ang pulot upang palakasin ang puso, ibalik ang lakas, at pagbutihin ang enerhiya sa mga tumatandang kababayhan. Sa medisina ng Ehipto, tinawag itong likidong ginto. Ngayon, ipinapakita nga pag-aral na mapapabuti nito ang nga rasyo ng kolesterol, mabawasan ang oxidative stress, at mapahusay ang paggana ng endothelial. Ang mismong pundasyon ng malusok na daloying dugo, nakita ko itong nangyari ng direkta. Kapag ang aking nga pasyente ay nasimulang gumamit ng hilaw na pulot ng tama, ang kulay ng kanilang balat ay nagiging mas maliwanag, ang kanilang makamay ay nagiging mas mainit, at ang kanilang mental fog ay nagsisimulang mawala. Mukha at pakiramdam nila ay muling nabuhay. Ngunit ang susi ay hindi lamang kung ano ang iyong iniinom, kundi kung paano at kailan mo ito iniinom. Hindi ka lang basta kumakain ng isang kutsarang pulot anumang oras at umaasang resulta. Mayroong isang pamamaraan, isang ritmo na nagpapalakas ng epekto nito sa loob ng iyong katawan. Ang tamang oras, ang tamang temperatura, maging ang ilang minutong gang paggalaw, na sumusunod ay maaring maging pagkakaiba sa pagitan gang banayat na benepisyo at isang tunay na pagbabago. Dahil kapag pinagsama mo ang natural na kimikang pulot sa tamang gawain, hindi lamang nito pinatamis ang iyong umaga, binubuksan nito ang iyong maugat, pinasigla nito ang iyong isip, at muling ginigising nito ang iyong koneksyon sa mismong buhay. At iyan ang eksakto kong ibabahagi sa iyo sa susunod. Ang partikular na pangaraw-araw na ritual na tinatawag kong 660 Honey Method. Isang simple ngunit malakas na gawain na makakatulong sa iyong maibalik ang iyong sirkulasyon at sigla mula sa loob palabas. Pangatlo, ang 660 Honey Method. Paano gamitin ang pulot upang linisin ang iyong maugat? Sa paglipas ng mga taon, nakita ko ang hindi mabilang na mga kababayhan na sumubok ng mga suplemento, gamot, at komplikadong gawain. Umaasang may isang bagay na magpaparamdam sa kanila ng muling buhay. Ngunit ang natutunan ko pagkatapos ng mga dekada ng pag-aral ng sirkulasyon at kalusugan ng kababayhan ay kung minsan ang pinakamaliit na ritual ang nagtataglay ng pinakamalaking kapangyarihan. Ang sasunasasti na pamamaraan ng pulot ay isa sa mga ito. Hindi ko ito inimbento upang magtunong na matalino. Ito ay ipinanganak mula sa pagmamasit sa mga pattern, sa mga pasyente na natakpuan ang kanilang enerhiya, pagtutok, at sigla na tahimik na bumabalik pagkatapos gumawa ng isang simpleng pagbabago. Nagsisimula ito sa umaga, ang pinakamakapangyarihang oras ng araw para sa iyong nga daluyan ng dugo. Kapag nagising ka, ang iyong katawan ay dehydrated, ang iyong puso ay mas nagtatrabaho,
At ang iyong dugo ay mas makapal kaysa sa anumang oras. Iyon ang dahilan kung bakit napakaraming atake sa puso at stroke ang nangyayari bago ang 9:00 a. Ngunit iyon din ang dahilan kung bakit ito ang perpektong sandali upang magpadala ng senyales ng pagpapanibago sa iyong katawan. Isang kutsaritang hilaw, hindi na filter na pulot. Marahang inihalo sa maligamgam na tubig, hindi mainit, at iniinom ng walang laman ang tiyan, ay nagsasabi sa iyong sistema na oras na upang muling magbukas. Ang pulot na iyon ay nakikipag-ugnayan sa iyong endothelium, tinutulungan ang iyong katawan na gumawa ng nitric oxide, habang ang init ng tubig ay marahang ginigising ang iyong sirkulasyon, hindi nakakagulat tulad gumalamig na kape o mga punong asukal. Pagkatapos ay dumating ang ikalawang bahagi ng ritual. Ang 60, na nangangahulugang isang mabagal. Sinasadya na 10 minutong paglalakad sa loop ng susunod na oras. Sinabi ko sa aking mga pasyente, huwag makmadali. Huwag itong having ehersisyo. Having itong isang ritmo. Habang gumagalaw, ang iyong makalamnan. Ang nitric oxide na tinulungan ng pulot na ilabas ay nagsisimulang umikot, nagbubukas ng makapilari at nagpapadala ng dugong mayaman sa oksigen sa iyong mga ugat. Hindi ito tungkol sa pagsunog and calories. Ito ay tungkol sa muling pagising sa daloy ng buhay sa iyong katawan. Naalala ko ang isang pasyenteng nagngangalang Cora, 66, na lumapit sa akin pagkatapos ng maraming taon na pakiramdam ng pagod at manhid. Sinunod niya ang pamamaraang ito. Isang kutsarita ng pulot tuwing umaga, isang baso ng maligamgam na tubig. Pagkatapos ay isang tahimik na paglalakad sa paligid ng kanyang blok. Pagkatapos ang 2 linggo, tumingin siya sa akin ng may sorpresa at sinabing, Doktora, hindi ako umasang marami, ngunit ang aking makamay ay muling umiinit. Malinaw ang pakiramdam ng aking ulo, nagsimula pa akong umasa sa aking maumaga. Iyan ang ginagawa nga pamamaraang ito. Itinayo nito hindi lamang ang daloy dugo, kundi ang relasyon sa pagitan mo at ngang iyong katawan, sa pagitan ng intensyon at enerhiya, sa pagitan ng ugali at sigla. At gumagana ito dahil mahal ng katawan ang pagiging pare-pareho. Sa bawat araw na sinusunod mo ang ritual na ito, naalala ng iyong nga ugat kung ano ang pakiramdam ng pagiging bukas. Ang iyong nga selula ay nagsisimulang tumugon ng mas mabilis, mas gagaan ang pakiramdam mo, mas alerto, mas konektado. Hindi ito milagro. Ito ay biology na tumutugon sa ritmo. At mas madalas mong ulitin ito, mas lumalakas ang ritmo na iyon. Kaya, kung nahahanap ka ng paraan upang buhayin ang iyong lakas ng walang gamot, ito ang iyong lugar upang magsimula. Isang kutsarita, isang paglalakad, isang desisyon tuwing umaga. Ngunit gaano man kalakas ang pamamaraang ito, ang tunay na nagbibigay buhay dito ay ang mga kababayan na gumagamit nito. Dahil sa likod ng bawat tibok ng puso at bawat hagbang, may isang kuwento. At sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang ilan sa mga pinakanakakaantik na nakita ko. Tunay na mga kababayan na lampas 60 na nagdalang init, kumpiyansa, at pagpapalagayang loob sa kanilang buhay nang walang iba kundi isang kutsarita ng pulot at counting pag-asa. Pang-apat, tunay na makuwento, tunay na pagpapanibago. Kapag sapat kang nagtagal sa medisina, matututunan mong ang pagaling ay hindi palaging sinusukat sa manumero o resulta ng pagsusuri. Kung minsan ay matatakpuan ito sa paraan ng pagtingin ng isang babae sa kanyang sarili sa salamin. Muli, hindi nang may pahuhusga, kundi nang may tahimik na pagmamalaki. Nakita ko itong nangyari, at iyon ang dahilan kung bakit patuloy kong ginagawa ang gawaing ito. Bawat pasyente na sumubok ng honey method ay may kuwento. At bawat isa ay nagpapaalala sa akin na hindi pahuli ang lahat upang muling makaramdam ng buhay. Naalala ko si Gloria, isang 19 taong gulang na balo na lumapit sa akin pagkatapos ng kanyang diborsyo na nagparamdam sa kanya ng pagiging hindi nakikita. Sinabi niya, Doktora, sa palagay ko ay wala na ako nito. Hindi ang enerhiya, hindi ang drive. Nagsimula siya ng maliit.
Isang kutsarita nga hilaw na pulot sa maligamgam na tubig tuwing umaga, isang maikling paglalakad pagkatapos ng almusal, walang inaasahan. Nang bumalik siya 3 linggo pakaraan, mayroong lambot sa kanyang ekspresyon na hindi ko pa nakita dati. Sinabi niya, mas mahimbing na akong natutulog. Hindi na nilalamig ang aking makamay. Nagsimula pa akong pumunta muli sa lokal na klaseng sayaw. Iyon ang oras na nakita ko ito. Ang spark na nagtatago sa ilalim ng bigat ng edad at pagkabigo. Hindi lang ito tungkol sa sirkulasyon. Ito ay tungkol sa pahintulot. Pahintulot na makaramdam ng kagalakan, na makisalamuha muli sa buhay, na kumuha nga espasyo. Pagkatapos ay naroon si Rhea, 74. Isang retiradong bumbero na gumugol ngang buong karera sa pagliligtas ang mabuhay, ngunit hindi niya mailigtas ang kanyang sariling enerhiya. Mataas ang kanyang presyon ng dugo sa loop ng maraming taon, at ang maggamot ay nagparamdam sa kanya ng pagkabagot. Nagduda siya sa simula, ngunit sumang-ayon na subukan ang pamamaraan sa ilalim ng pangangasiwa. Pagkalipas ang 2 buwan, inayos ang kanyang doktor ang kanyang gamot dahil bumuti ang kanyang sirkulasyon. Ngunit ang pinakanakagulat sa akin ay hindi ang pagbabagong medikal. Ito ay ang pagbabago sa kanyang boses. Doktora, aniya, muli na kaming nag-usap ng aking asawa tulad ng dati. Hindi na ako lumalayo sa kanya. Nararamdaman ko ang presensya. At pagkatapos ay naroon si Carla, isang tahimik na babae sa kanyang huling 60 na dating umupo sa tapat ko nang may uringang talunan na katahimikan. Sinabi niya sa akin na nararamdaman niyang manhit, hindi lamang sa pisikal, kundi sa emosyonal. Pagkatapos 6 na linggo sa pamamaraan ng pulot, bumalik siya nang may ibang uringang kalmado. Sinabi niya, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Ngunit nararamdaman ko ang aking sarili muli. Parang nagising ang aking katawan at sumunod ang aking puso. Ang masalitang iyon ay nananatili pa rin sa akin dahil kinukuha nila ang tunay na kinakatawan na ritual na ito. Hindi lang ito tungkol sa dugo sa iyong maugat. Ito ay tungkol sa buhay sa iyong espiritu. Ang kagandahan ng makuwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pagbabago ay hindi nangangailangan ng perpekto o kabataan, kundi pagiging pare-pareho at pananampalataya. Ang bawat isa sa magkababayhang ito ay nagsimula sa isang maliit. Halos hindi nakikita na pagpipilian. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga pagpipiliang iyon ay nagsimulang muling bumuo ng isang bagay na mas dakila kaysa sa pisikal na kalusugan. Itinayo nilang muli ang presensya, koneksyon, at kumpiyansa. At narito ang pinaniniwalaan ko. Kapag bumalik ang sirkulasyon, bumalik din ang koneksyon. Dahil ang parehong dugo na nagdadala ng init sa iyong makamay, ay ang dugo na nagpapagana sa iyong puso, iyong isip, at iyong pagpapalagayang loop. At iyan ang eksakto nating susuriin sa susunod. Ang nakakaintriga na koneksyon sa pagitan ng daloy ng dugo at pagbubuklod, at kung bakit ang pagpapabuti ng iyong sirkulasyon ay maring ang susi sa pagpapanumbalik ng emosyonal at pisikal na pagiging malapit sa iyong relasyon. 5, bakit mas mahusay na daloy ng dugo ay nangangahulugang mas mahusay na pagpapalagayang loob? Hindi ko malilimutan ang usapan ko kay Aling Paz, isang 76 taong gulang na babae na umupo sa tapat ko isang hapon. Ang mga mata ay matatak ngunit pagod. Sinabi niya, Doktora, hindi ko namimiss ang pagiging bata. Namimiss ko ang pakiramdam ng pagiging malapit. Hindi siya nagsasalita tungkol sa pagganap o pagnanasa sa pisikal na kahulugan. Nagsasalita siya tungkol sa isang bagay na mas malalim, presensya, koneksyon, ang kakayahang tingnan ang kanyang asawa at maramdaman muli ang hindi nakikitang ugnayan sa pagitan nila. Ang hindi napagtanto ni Aling Paz at ng maraming kababayhan ay ang lakas ng koneksyong iyon ay nakasulat sa iyong dugo. Ang magandang sirkulasyon ay hindi lamang tungkol sa puso o sa mga arterya. Ito ay tungkol sa paraan ng pakikipag-ugnayan ng iyong buong katawan. Kapag malayang dumadaloy ang iyong dugo, mas mahusay na nakakatanggap ng oksigen ang iyong utak, mas malinaw na gumagana ang iyong mga nerbiyos, at nananatiling balanse ang iyong mga hormona, testosterone,
dopamine, at serotonin. Ang mismong mga kemikal na nagpaparamdam sa iyo ng kumpiyansa, alerto, at mapagmahal ay nakasalalay sa malusok na sirkulasyon. Kapag bumabagal ang daloy, sumusunod ang lahat. Mas kaunti ang iyong pagtawa, mas kaunti ang iyong pag-isip ng malinaw, at nagsisimula kang makaramdam ng pagkalayo, hindi lamang sa iyong kapareha, kundi sa iyong sarili. Nakita ko ito ng paulit-ulit. Isang babae ang pumasok sa aking opisina na nag-uusap tungkol sa pagkapagod o mababang pagnanasa. Ngunit ang tunay na kumukupas ay hindi lamang ang kanyang enerhiya. Ito ay ang kanyang pakiramdam ng koneksyon sa buhay. Kapag pinabuti mo ang sirkulasyon, parang nagbukas ka ngang ilaw. Ang init ay bumabalik hindi lamang sa iyong kamay at paa, kundi sa iyong iniisip, iyong emosyon, iyong kakayahang makisali. Ang parehong dugo na napapagana sa iyong mga kalamnan ay napapagana din sa kapasidad ng iyong puso na makaramdam. Nakita ko ang mga kababaihan na muling nakatuklas ng lambing na akala nila ay nawala na ng tuluyan. Bigla, natutuklasan nila ang kanilang sarili na mas nakikini, mas ngumingiti, nagsisimula ng paggawa hindi dahil sa nakagawian, kundi mula sa tunay na pagmamahal, at iyon para sa akin ang tunay na kapangyarihan ng pagpapalagayang loob. Hindi lang ang pisikal na gawain, kundi ang emosyonal na pagiging malapit na dumarating lamang kapag makasamang gising ang katawan at isip. Kapag mayos ang daloy ng dugo, hindi ka lang mas mahusay na tumutugon sa mga sandalingang pagnyanasa. Nagiging mas present ka, mas nakatuon. Nararamdaman din itong iyong kapareha. Nararamdaman niya ang iyong pagtutok, ang iyong enerhiya, ang iyong kapayapaan. Iyan ang dahilan kung bakit madalas kong sabihin sa aking mga pasyente, ang isang malusok na babae ay hindi lamang mas mahusay na gumagawa ng pagmamahalan, mas mahusay siyang mangmahal dahil malinaw ang agham. Ang pinabuting daloing dugo ay nagpapabuti ng pagiging sensitibo, nagpapalakas ng testosterone, at nagpapatalas ng emosyonal na kamalayan. Pinagsasama nito ang puwang sa pagitan ng katawan at kaluluwa na nagiging koneksyon ang manakagawiyang sandali. May mga kababayhan akong nagsabi sa akin pagkatapos sundin ang honeymeted na hindi lamang ang kanilang pisikal na lakas ang bumalik, kundi ang kanilang pagtawa, ang kanilang pasensya, ang kanilang kakayahang umupo ng tahimik at hawakan ang kamay ng isang tao nang hindi napupunta sa pag-isip. Iyan ang kagandahan ng sirkulasyon. Nagdadala ito ng higit pa sa dugo. Dinadala nito ang iyong presensya. At gayunpaman, gaano man kalakas ang pulot at tamang sirkulasyon, hindi lahat ng babae ay nararanasan ang mapagbabagong ito kaagad. Ang ilan ay hindi sinasadyang hinaharangan ang kanilang sariling pag-unlad sa pamamagitan ng maliliit na pagkakamali na nagpapababa ng maresulta. Kaya bago mo simulan ang paglalakbay na ito, mahalagang maunawaan kung ano ang hindi dapat gawin. Ang mga karaniwang pagkakamali na tahimik na nakakawalan ng lahat ng iyong pagsisikap. At iyan ang eksaktong ating tutuklasin sa susunod. Ika-6, kung ano ang hindi dapat gawin. Karaniwang mga pagkakamali na dapat iwasan. Nang una kong ibahagi ang pamamaraang pulot sa aking mga pasyente, inaasahan kong makikita ng lahat ang mga pagbabago sa loob ng ilang linggo. Mas mainit na kamay, mas matatag na enerhiya, mas malinaw na pagtutok, at mas malakas na koneksyon. Ngunit sa paglipas ng panahon, may napansin akong kakaiba. Ang ilang kababaihan ay umunlad. Ang iba ay nagsabing hindi sila gaanong nakaramdam. Sa simula, nagtaka ako kung gumagana lang ang pamamaraan para sa ilan at hindi para sa iba. Ngunit nang tiningnan ko ng mas malapitan, napagtanto kong hindi ang pulot ang nabigo. Ito ay ang paraan ng paggamit nito. Ang maliliit. Tila hindi nakakapinsalang pagkakamali ay tahimik na humaharang sa mga resulta. Ang una, at pinakakaraniwang pagkakamali ay ang pagpili ng maling uringang pulot. Hindi ko mabilang kung ilang kababaihan ang lumapit sa akin na buwang pamamalaki na may hawa na maliwanag na plastik na bote mula sa supermarket, iniisip na tama ang lahat ng ginagawa nila. Ang problema ay ang karamihan sa komersyal na pulot ay pinainit, na filter, at pasteurized hanggang sa walang natitirang buhay sa loob. Ang natural na enzyme, antioxidant,
at mineral na sumusuporta sa daloy na dugo ay nawawala. Ang natitira sa iyo ay tubig na may asukal, matamis, o ngunit walang kapangyarihan. Ang tunay na kalangan ng iyong katawan ay hilaw, hindi na filter na pulot, perpektong lokal o organiko, kung saan nananatiling buo ang nga enzyme at natural na compound ng halaman. Iyan ang sumusuporta sa nitric oxide. Iyan ang nakakatulong na buksan ang iyong nga ugat at ibalik ang init sa iyong katawan. Ang pangalawang pagkakamali ay ang timing. Nakita ko ang mga kababayhan na umiinom ng pulot pagkatapos ng mabigat na almusal o huli sa gabi pagkatapos ng hapunan. Iniisip na hindi mahalaga kung kailan sila umiinom nito. Ngunit mas mahalaga ang timing kaysa sa karamihan nga tao na napaktanto. Kapag puno ang iyong tiyan, mabagal ang iyong sistema ng pagtunaw at ang mga nutrien ng pulot ay hindi makakagawa ng mahusay. Ang pinakamahusay na oras ay maaga sa umaga nang walang laman ang tiyan o humigit kumulang 1 oras bago makipagtalik. Iyon ang oras na ang iyong katawan ay pinakatumutugon, ang iyong nga daluyan ng dugo ay pinakabukas upang matanggap ang signal. Ang pangatlong pagkakamali ay ang kawalan ng pasensya, ang tahimik na pumapatay ng pag-unlad. Maraming kababayan ang nagsisimulang malakas ngunit humihinto pagkatapos ng ilang araw dahil hindi sila nakakaramdam ng agarang pagtaas ng enerhiya. Ngunit hindi ito kafine o gamot. Ito ay ritmo ng kalikasan. Ang pamamaraan ng pulot ay gumagana ng tahimik, matatag, nagpapanumbalik ng balanse isang araw sa isang pagkakataon. Hindi ito tungkol sa agarang kasiyahan. Ito ay tungkol sa pagbuwang ng momentum. At kapag binigyan mo oras ang iyong katawan na tumugon, palagi itong gumagawa. Nakita ko pa ang makababahihan na sobra-sobra, umiinom ng 2 o 3 kutsara sa isang araw, iniisip na mas marami ay mas mabuti. Hindi. Masyadong maraming pulot ang maaring magpataas ng asukal sa dugo at magdulot ng pagbagsak na nagpapawalang bisa sa lahat ng benepisyo. 1 kutsarita ay sapat na. Mas mahalaga ang pagiging pare-pareho kaysa sa dami. Hindi kailangang bumaha ang iyong katawan. Kailangan lang itong marahang paalalahanan kung paano gumana ng pinakamahusay. Kaya. Kung nagawa mo ang isa sa mga pagkakamaling ito, huwag masiraan ng loob. Ginagawa ito ng karamihan sa mga kababayhan sa simula. Ang mahalaga ay ang pagayos ng kurso. Kapag pumili kang hilaw na pulot, gamitin ito sa tamang oras at manatiling pare-pareho. Mas mabilis na tutugon ang iyong katawan kaysa sa inaakala mo. Mararamdaman mo ito. Idagdag nila ang iyong init, ang iyong enerhiya, at ang iyong kumpiyansa. Ngunit narito kung saan nagiging tunay na makabuluhan ang nabagay. Dahil sa sandaling may tama mo ang mapakakamaling iyon at muling gumalaw ang dugo, may isang mas malalim na bagay na nagigising, isang ritmo na higit pa sa pisikal, isa na muling nakokonekta sa iyo sa iyong layunin, iyong lakas, at ang babay na lagi mong naging. At iyan ang eksakto nating susuriin sa susunod. Ikapito. Pangwakas nam nga sa loobin. Mensahe nga isang doktora sa bawat babay. Nalampas 60. Gumugol akong higit sa 3 dekada na nakaupo sa tapat ng mga kababayan na tahimik. Na nadala ng bigat ng pagkapagod, pagkabigo, at pagdududa. Mga kababayhan na dating nakaramdam ng lakas at kumpiyansa, ngunit nagising isang umaga na nagtataka kung saan napunta ang spark na iyon. At sa bawat pagkakataon, ay sinasabi ko sa kanila, ang parehong bagay, hindi ito nawala. Nahintay lang ito na tawagin mo itong muli. Dahil ang totoo, ang edad ay hindi nag-alis ng iyong sigla. Ang pagpapabaya ang gumagawa. At sa sandaling magpasya kang magmalasakit muli, upang bigyan ang iyong katawan at isip kung ano ang tunay nilang kailangan, may isang hindi kapanipaniwala na nagsisimulang mangyari. Nang una kong irekomenda ang pamamaraang pulot, hindi ko sinusubukang magbenta ang pag-asa. Simple lang akong sinusubukang muling ikonekta ang mga kababayhan sa kanilang sariling biology, sa karunungang nasa loob ng kanilang mga katawan. At sa paglipas ng mga taon, nakita ko ang nangyayari kapag sila ay nangako sa maliit na ritual na ito. Bumabalik ang kanilang kulay, lumiwanag ang kanilang nga mata, nagsasalita sila ng may higit na kumpiyansa, mas malakas na tumatawa, at mas tuwid na naglalakad. Hindi lang pulot. Ito ay kung ano ang kinakatawan nito. Isang senyales,
Isang pang-araw-araw na deklarasyon na nagsasabing, nandito pa rin ako, at mahalaga pa rin ako. Nakikita mo, ang paggaling ay hindi lang pisikal. Ito ay emosyonal, mental, maging espiritual. Kapag bumuti ang sirkulasyon, mas mahusay na dumadaloy ang iyong dugo. Ngunit gayon din ang iyong kalinawan, iyong enerhiya, iyong layunin. Nagsisimula kang makaramdam muling ang iyong sarili. At kapag nangyari iyon, sumusunod ang lahat. Ang nga relasyon, ang koneksyon, ang drive. Nakakita ako nga kababaihan na nag-akala na ang kanilang pinakamagagandang araw ay nakalipas na natakpuan ang pangalawang hangin. Isang pakiramdam na mas kalmado, mas matalino, ngunit hindi gaanong malakas. Iyan ang kagandahan ng edad. Kapag pinili mong pangalagaan ito, gagantimpalaan ka nito sa mga paraan na hindi kailanman kayang gawin ng kabataan. Ang nais kong tandaan mo ay hindi ito tungkol sa pahabol sa iyong nakababatang sarili. Ito ay tungkol sa pagpaparangal sa babae na ikaw ngayon. Ang taong nabuhay, nagmahal, nagtiis, at natuto. Ang taong mayroon pang may bibigay. Dahil kapag sinimulan mo ang bawat umaga ng may layunin, kapag ginagalaw mo ang iyong katawan at pinapakain ito ang isang purong bagay, ang iyong puso ay muling magtitiwala sa iyo. Ito ay isang tahimik ngunit malakas na pagbabago. At iyon ang dahilan kung bakit sinasabi kong magsimula ng simple. Isang kutsaritangang hilaw na pulot tuwing umaga. Isang maikling paglalakad, isang sandalingang pasasalamat. Hindi mo kailangan ng perpekto. Kailangan mo lang ang pagiging pare-pareho. Dahil ang maliliit na bagay na ginagawa araw-araw ay makakapagbuo muli ng isang babae mula sa lupalabas. At kapag nangyari iyon, hindi ka lang nabubuhay ng mas matagal, nabubuhay ka ng mas mahusay. Kaya, habang tayo ay sumusulong, huwag itong maging katapusan, kundi simula, isang bagong kabanata sa iyong kalusugan, iyong lakas, at iyong koneksyon. Dahil ang susunod ay hindi lang tungkol sa pagpapanatili ng sirkulasyon. Ito ay tungkol sa paglihang isang ritual na napakanatural. Napakabuhay na magiging pundasyon ito para sa bawat mabuting bagay na susunod. At iyan ang eksakto kong ipapakita sa iyo sa susunod. Paano bumuo ang isang simple, malakas na pang-araw-araw na ritual na nagpapanatili ng daloy ng iyong dugo, matalim ang iyong isip, at buhay ang iyong espiritu. Sa loob ng maraming taon, ikawalo, ang iyong pang-araw-araw na ritual, isang bagong simula. Kung may isang aral akong natutunan pagkatapos ng madekada ng pagtatrabaho sa makababaihan na lampas 60, ito ay ang pinakamaliit na ugali ang madalas na lumilihang ang pinakamalaking pagbabago. Hindi nanggagaling ang malalaking pagbabago sa radikal na diet, mamahaling suplemento o pahabol sa kabataan. Nanggagaling ang maito sa simple, sinasadyang manggawain na ginagawa mo araw-araw. Magagawaing nagpapaalala sa iyong katawan na buhay pa rin ito at may kakayahang magpabago. Dito nagsisimula ang iyong bagong pangaraw-araw na ritual. Simulan ang bawat umaga bago pa manhingin ng mundo ang iyong atensyon. Tumayo sa counter ng iyong kusina o sa bintana. Huminga ng malalim at bigyan ang iyong sarili ng pahintulot na bumagal. Sa tahimik na espasyong iyon, mahanda ang isang kutsarita ang hilaw, hindi na filter na pulot. Marahang ihalo ito sa maligamgam na tubig. Hindi mainit, hindi minadali, at dahan-dahang inumin na parang nagpapadala kang mensahe sa iyong katawan. Damhin ang init na dumadaloy sa iyo, nagpapaalala sa iyong puso, at mag-augat na nagsimula na ang araw. Hindi lang ito nutrisyon. Ito ay komunikasyon. Sinasabi mo sa iyong katawan, gumising, dumaloy, manumbali. Kapatapos ka na, maglakad ng maikli. 10 minuto lang ang kailangan. Damhin ang hangin, ang ritmo ng iyong nga hakbang, ang tibok ng iyong puso. Ang bawat hakbang ay nagpapagalaw ang iyong dugo ng kaunti pa. Nagpapalinaw ang iyong isip at muling nakokonekta sa iyong paligid. Hindi ka nag-ehersisyo para sa fitness. Pinaparangalan mo ang iyong sirkulasyon.
Binibigyan ang iyong puso at utak ng oksigen na matagal na nilang hinahangad. Sa paglipas ng panahon, ang ritual na ito ay nagiging higit pa sa isang gawain. Nagiging isang nakapapatahimik na ritmo, isang sandalingang kapayapaan at lakas na nagdadala sa iyong buong araw. At ang kagandahan nito ay kung gaano ito kasimple. Isang kutsarita, isang lakat, isang sandaling ng katahimikan. Ngunit, ang ilang minutong ito ay maaring magpabago ng lahat. Ang iyong mood, iyong kalinawan, iyong enerhiya, maging ang iyong kumpiyansa. Sa loob ng ilang linggo, mapapansin mo ang nabanayat na pagbabago. Mas may init ang pakiramdam ngang iyong nga kamay. Mas magaan ang pakiramdam ngang iyong nga umaga. Gumigising ka hindi nang umiyak, kundi nagtataka tungkol sa araw na darating. Ang spark ng buhay na inakala mong kumupas, nagsisimula itong kumikinang muli. Dahan-dahan ngunit matatag. Marami sa aking mga pasyente ang nagsasabi, sa akin ng parehong bagay pagkatapos sundin ang ritual na ito. Nararamdaman kong ako muli, at iyon para sa akin ang pinakamakapangyarihang gamot sa mundo, hindi reseta, kundi muling koneksyon. Dahil ang isang babae ay nakakaramdam ng kanyang sarili, iba ang kanyang kilos, iba ang kanyang pagmamahal, iba ang kanyang pamumuhay. Ang pang-araw-araw na ritual na ito ay hindi tungkol sa paglaban sa edad. Ito ay tungkol sa pagyakap dito, pagdadalang biyaya at lakas sa bawat araw na ibinigay sa iyo. Kaya, bukas ngang umaga kapag nakatayo ka sa iyong counter na may isang kutsarita ngang pulot, tandaan na hindi mo lang pinapapait ang iyong inumin, muling ginigising mo ang iyong katawan, isang maliit na pagpipilian sa isang pagkakataon. At habang ang pagpipiliang, iyon ay nagiging ugali, nagiging ikaw muli, malakas, kalmado, konektado. Ngunit bago tayo magtapos, may isang huling katotohanan na kailangan mong maunawaan. Isang katotohanang nahihiwalay sa mga simpleng tumatanda mula sa mga tunay na umuunlad. Hindi lang ito tungkol sa pulot o maging sa daloyng dugo. Ito ay tungkol sa kung ano ang sinisimbolong ritual na ito. Isang pangako sa iyong sarili na ang pinakamagagandang kabanata nga iyong buhay ay hindi pa nasusulat. At sa mahuling sandaling ang paglalakbay na ito, nais kong ipakita sa iyo kung paano panatilihin ang pangakong iyon para sa iyong puso, iyong kalusugan at iyong kinabukasan. Ikasiyam, ang pangako na ginagawa mo sa iyong sarili. Ang bawat babae ay umaabot sa isang sandali sa buhay kung kailan niya napagtanto na ang kabataan ay hindi kailanman ang layunin. Ang sigla ay ang lakas upang gumising ng may layunin, upang gumalaw sa araw ng may enerhiya, upang tingnan ang lalaki sa tabi mo at maramdaman ang spark ng koneksyon. Iyan ang mahalaga. At ang hindi pa huli ang lahat upang bawiin ito. Ang pumipigil sa karamihan ng mga kababayhan ay hindi ang kanilang edad. Ito ay ang paglimot na ang kanilang katawan ay nakikinig pa rin, tumutugon pa rin, naalala pa rin kung ano ang pakiramdam ng pagiging buhay. Ang pamamaraan ng pulot, ang ritual sa umaga, ang nga paglalakat. Hindi lang ito nga gawain sa kalusugan. Sila ay mga simbolo ng isang mas malalim na bagay. Isang pangako sa iyong sarili na hindi ka patapos. Nakita ko ang mga kababayhan sa kanilang 70 at 80 na nagsisimulang maliit at nagtatapos sa pagbabago ng lahat. Minsan ay sinabi sa akin ng isang babay, Doktora, dati kong iniisip na ang aking pinakamagagandang araw ay mga alaala. Ngayon ay napagtanto ko na sila ay maensayo na nanatili sa akin dahil nakakuha ito ng isang bagay na malalim. Ang ideya na ang pagtanda ay hindi isang pagtatapos ng kabanata. Ito ay isang paanyaya na mamuhay ng naiba, ng mas sinasadya. Kapag sinimulan mo ang ritual na ito, hindi mo hinahabol ang kabataan. Namumuhunan ka sa presensya, sa kalinawan, sa lakas na hindi namumula sa kalamnan, kundi sa tahimik na kumpiyansa nga pagkaalam na muli mong inaalagaan ang iyong sarili. At ang kapansin-pansin ay kung gaano kabilis ang paggantimpala ng iyong katawan sa pangakong iyon. Sa loob ng ilang araw, maaring mapansin mo ang mas malinaw na umaga. Sa loob ng ilang linggo, mas matatak na enerhiya.
Sa loob ng ilang buwan, isang mas malalim na pakiramdam ng koneksyon. Hindi lamang sa iyong kapareha, kundi sa iyong sariling buhay. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa momentum. Sa bawat oras na ihalo mo ang isang kutsarita nga pulot, sinasabi mo sa iyong katawan, naalala kita. Nakikinig na ako muli. Sa bawat oras na maglakad ka, pinapaalala mo sa iyong puso na ang paggalaw ay ang wika ng pag-ibig nito. Sa bawat oras na pinipili mo ang pasensya sa halip na pagkabigo, pahinga sa halip na stress, intensyon sa halip na pagpapabaya. Pinaparangalan mo ang tahimik na karunungan ng iyong nga taon. Hindi ito isang bagay na maibibigay sa iyo ng isang doktora. Ito ay isang bagay na ikaw lamang ang makakapagpasya. Dahil ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa isang klinika. Nagsisimula ito sa iyong kusina, iyong gawain sa umaga, iyong desisyon na muling magpakita para sa iyong kalusugan, iyong marelasyon, at iyong sarili. May mga pasyente akong nagsabi sa akin, Doktora, hindi ko napagtanto kung gaano ko na-miss ang pagiging proud sa aking sarili. Iyan ang tungkol dito. Hindi mga numero, hindi pagganap, kundi pagmamalaki. Ang uri na nakmumula sa pagkaalam na binawi mo ang kontrol, isang maliit, sinasadyang hakbang sa isang pagkakataon. At ngayon habang papalapit tayo sa dulong ng paglalakbay na ito, nais kong huminto ka sandali at tanungin ang iyong sarili, paano kung ang simpleng ritual na ito, isang kutsaritang ang pulot, isang lakat, isang pangako, ay makakapagbago sa paraan ngang iyong pagdanas sa mga darating na taon dahil kaya nito. Nakita ko itong nangyari nang hindi mabilang na beses. Ikaw na ang bahala. Manatili ka sa akin dahil sa huling bahaging ito, ibabahagi ko kung paano panatilihin ang pangakong iyon. Hindi para sa isang linggo o isang buwan, kundi sa buong buhay mo. 10. Ang huling salita, nagsisimula ang isang bagong kabanata. Habang papalapit tayo sa pagtatapos ng mensaheng ito, nais kong huminga ka at tandaan ang isang bagay na simple ngunit malakas. Nakikinig pa rin ang iyong katawan. Bawat tibok ng puso, bawat pahinga, bawat tahimik na sandali ng pagmuni-muni ay patunay na hindi ka panilagpasan ng buhay. Ito ay patuloy na nakbubukas, naghihintay ng iyong pakikilahok. Natutunan mo kung paano konektado ang sirkulasyon sa enerhiya, kalinawan, at pagpapalagayang loob. Natuklasan mo kung paano ang isang bagay na kasing humble ngang, hilaw na pulot ay maaring gumising sa natural na ritmo ngang, iyong katawan at may balik ang init kung saan ito kumupas. At higit sa lahat, nakita mo kung paano ang intensyon, hindi edad, ang nagtatakdang sigla. Ang paglalakbay na ito ay hindi tungkol sa pagbawing kabataan. Ito ay tungkol sa pagpaparangal sa babay na ikaw na. Ang bawat kutsaritang pulot, bawat hakbang na iyong ginagawa, bawat pagpipilian na bumagal at muling kumonekta. Ito ang magawain na nagtatayo muling lakas mula sa loob. Hindi mo lang pinapabuti ang iyong sirkulasyon. Binabalik mo ang iyong presensya, iyong kumpiyansa, iyong tahimik na kapangyarihan. Kaya, bukas ng umaga kapag nakatayo ka na may mainit na tasa sa iyong nga kamay, tandaan na hindi ito ang katapusan ng aralin. Ito ang simula ng iyong susunod na kabanata. Isang punong enerhiya, kalinawan, at koneksyon na lumalalim sa paglipas ng panahon.